ako'y natutuwa, nagagalak, nasisiyahan at dahil kayo ay nandito na po tayo sa ating impormasyon pangkalusugan. At lagi ko sinasabi, basta weekender ay laging masaya ang lola. At nagpapasalamat sa Panginoon dahil nandito na naman po tayo. At gusto ko na agad batiin ng mga taga North, South, East and West corners ng ating simbahan. Maraming salamat po at nawa ay patuloy pa rin kayong manood at magtag o mag-invite ng mga kapatiran, kaibigan at kamag-anakan na gusto pong matuto or may masabi nating dagdag kaalaman tungkol sa ating pangkalusugan o sa ating kalusugan, sa ating maging ito man ay physical or spiritual na kalusugan. Yun po at maganda ang topic natin ngayon at napapanahon na naman. Oo, kaya lagi akong excited at sa totoo lang po, mismo ako natututo. Nare-remind ko ano mga dapat gagawin o ano nagpapasalamat sa Panginoon dahil halos sa araw-araw ay binibigyan niya tayo ng kaalaman, katalinuhan at kaunawaan ng mga bagay-bagay na nauunawaan natin para sa pang-araw-araw na buhay natin. Maraming salamat at gusto ko rin pasalamatan ng Panginoon sa safe travel or pagbabalik ng ating mga Baptist builders. Oo, sa pangunguna ni Sir ano ba pangalan? Si Sir Giray. Ano pangalan ni Sir Rafi. Ay nako, wala pa namang isang buwan yun, hindi ko na matandaan. 2 buwan din ba yun? Pag hindi mo nakikita, medyo madaling malimutan ang first name. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil malulusog naman sila at maayos ang mga pangangatawan at malayo sa karamdaman at ewan ko lang kung paano ang hindi ko lang nakita ang Bergansya. Oo. Automatic yun, uuwi na agad. Oo. Anyway, maraming salamat at siyempre gusto ko rin batiin ang mga may kaarawan. Kung medyo hindi ko alam kung sino talaga may kaarawan, pero alam ko lagi araw-araw may kaarawan. At gusto ko ring batiin ng belated happy birthday si Sir Roy Trinidad at enjoy ako dahil napanood ko even yung kanyang testimonial dinner at kanyang kahapon ay kanyang birthday din at matutuwa ka dahil nakikita mo ang mga kapatiran na ayun, dadating din sa time na iiwan na nila ang serbisyo or magre-retire din, oo. At magpapatuloy sa gawain ng Panginoon. At gusto ko din batiin ng belated happy birthday si Nicole Ramos, kanyang ding kaarawan kahapon at nagpapasalamat ako dahil meron sa dagdag na taon na binigay ng Panginoon sa kanya. At gusto ko na rin batiin ang ating mahal na pastor. Good morning, Pastor. At siyempre sa lahat ng mga kapatiran na nanonood, pwede ba nating kung mailagay na kung sino yung mga nanonood or tawagin na muna natin yung ating speaker sa araw na ito, Ma'am Ces Ramos. Good morning, Ma'am. At
Tuloy-tuloy naman, di ba? Hindi ka naman nabakante ng ano. Last week ba? Nandito ka? Good morning po sa lahat. Happy Friday po. Wala po ako last week, Doc. Medyo nagbakasyon din, pero salamat at nakabalik po muli kahit medyo matagal po tayong nawala dahil sa mga unnecessary, may mga maraming biglaang mga schedule na hindi ini-expect. So salamat sa Panginoon at tayo ay muli nakabalik at muli makakapagbigay ng panibagong topic tungkol sa nutrisyon at nawa ay mabless po ang lahat ng viewers at babati na muna ako kasi matagal ako nawala. Binabati ko lahat ng mga viewers namin, lahat po ng areas, especially po sa aking Central South family, sa aming area leader, si Sir Gerard, at sa lahat ng mga ka-area ko. At good morning po sa lahat at ipasa po natin yung link sa ating mga loved ones at yung alam natin na nangangailangan ng impormasyon patungkol sa kalusugan. Sige. Nandiyan na ba yung ating mga viewers na pwedeng batiin? Oo. Okay. Ano ba? Ayan, ayun na. Good morning po sa lahat. Kay Ma'am Blessy, Ma'am Helen, sino pa ba? Ayan, lahat ng mga viewers namin. Si Ma'am Lydia Pusin, Ma'am Cecil. Good morning po kay Ma'am Raquel at kay Ma'am Sandra. Good morning po sa lahat. At kay Sir Jeffrey, Ma'am Edna, good morning po. Ma'am Silay ba yun? Ma'am Bella Quiñones, good morning po. Happy viewing po sa lahat. Tumutok lang po tayo at ipasa yung link sa ating mga kapatiran na nangangailangan para makarinig din sila ng magandang topic this morning. Nabasa ko din kanina si Ma'am Yang nanonood at Yang Laurena. Good morning po. Sir At, Cesar Dejos, good morning. Ayan. So, mag-start tayo, Doc Julie, sa ating Sige. topic. So ngayon, syempre summer time na, no? Summer season. Sobrang init. Ang init ng panahon, ang dami ring nagkakasakit. Ang dami ding, actually marami tayong malalaman ngayon patungkol sa summer season. Ano ba yung mga possible na gawin natin para at least magkaroon tayo, ay hindi tayo masyadong sa summer season na ay mainit, ayaw ko lumabas. Kumbaga, hindi natin lang gagawa yung dapat natin gawin kasi nga mainit, summer. So, ano ba yung mga pwede nating, yung mga tips ba na pwede nating i-apply sa pang-araw-araw when it comes to paano mapaprevent yung sakit, paano magiging masaya pa rin yung summer kahit mainit, di ba? So, yun. Ang pag-uusapan natin is ano ba yung tamang nutrisyon? Kung maipa-flash po sa screen, ayan. Nutrition for summer season. Taon-taon naman to na nagbibigay ako ng impormasyon or topic na patungkol sa tamang pagkain, tamang gagawin when it comes to summer. Di ba kasi summer, tapos tag-ulan, tag-bagyo, ganyan, di ba? So ano-ano yung mga nutrition na pwede nating i-apply sa ating sarili, sa ating family para maging healthy pa rin naman tayo kahit tag-init, di ba? At least kahapon kasi ang topic ni Doc Eugene, food poisoning. Okay, Kaya yes. tama-tama naman ngayon, ano yung mga pagkain na nararapat ngayong summer season? Oo. Siyempre, food poisoning, medyo ngayon, talamak ngayon ang spoilage kasi nga mainit, di ba? Yung kung paano mo preserve yung food mo, na hindi siya papanis ka agad. Ano yung mga lutuin na hindi madali mapanis, yung ganyan, di ba? So ngayon, mag-focus tayo. Siyempre, since summer ngayon, talamak ang dehydration, gawa ng mainit, pinapawisan ka.
Tapos, syempre, paano natin lalabanan yon? Paano natin i-combat yung summer season na hindi tayo magkakasakit or parang normal lang na yung pamumuhay on a daily basis, no? Nutrition during summer season focuses on high hydration. Hindi lang ito basta-basta hydration. High talaga siya. Bakit? Kumbaga sa normal, mas mataas sa normal. Kailangan mong i-exceed yung normal. Bakit? Kasi nga, mainit. So, yung pag-sweat natin, mataas. Maraming water na lulus yung katawan, even kahit wala ka pang ginagawang strenuous activity. Kasi nga, dahil sa init pa lang, naglulus na tayo ng water. Yung hydration natin is mababa. So, yun yung focus natin. Mas mataas pa ng hydration. Light meals. So, bakit kaya light meals, no? Bakit ganun? Mamaya ko i-discuss yan. And seasonal and antioxidant-rich produce to combat heat and support skin health, di ba? Kasi di ba kapag summertime, yung skin natin yung yung organ na naapektuhan. Di ba? I believe skin yung pinakamalaking organ. Tama ba, Dok? Oh, tama ako doon. So, ito yung pinaka naapektuhan sa ating organs na katawan kapag summer season. Diyan na yung nagkaka-sunburn ka, nagkakaroon ka ng mga allergies na dala ng init, allergies na dala ng hangin na maalinsangan ba yun, Dok? No? May ganun eh. Tapos diyan din lumalabas yung mga sakit na may kilala ko na kapag summer, sinusumpong siya ng kanyang asthma kasi nga mainit. Parang kulob or whatever na bakit siya sinusumpong ng allergy niya kapag summer. Kaya nga mayroon dito akong kilala na buong araw naka-aircon kasi nga pag summer, bawal siya sa mainit talaga kasi nga meron siyang health condition na nagtitrigger kapag summer, kapag sobrang init. Yan, yung mga high blood, yung mga nag-hot flashes, ganyan. So, meron akong kilalang ganyan. Bawal siya sa walang aircon. Kamusta naman ang Meralco bill nila, di ba? Kapag summer. Yan. Kamusta yung mga Meralco bill po? Lumabas naman yung mga bill ng Meralco. Dok, kamusta yung Meralco bill mo? Di ba? Okay naman ang ano. Oo. Kasi syempre ngayon, ano ngayon eh, season of ano ngayon eh, aircon eh. Ang taas ng, normally mataas ang kuryente kapag summer season. So, basically yung skin natin, bukod sa hydration, so kailangan i-combat natin yung mga skin diseases na pwede natin makuha during summertime. Okay. Important strategies include, ito na, 8 to 10 or more. 8 to 10 plus cups of water daily. Di ba yung normal 8 to 10 lang? Eh since summer nga, kailangan more of water daily. Water to hindi kasama lahat ng liquids kasi yung mga juices, coffee, hindi kasama yon. Just water alone, kailangan natin mag-consume ng at least 8 to 10 plus cups. Mas lalo pa kung ikaw ay active, kung ikaw ay pawisin, kung may maraming activities na ginagawa, kailangan mo ng plus talaga. Consuming water-rich fruits, makakatulong ito to hydrate, like yung mga watermelon, berries, cucumbers, ganyan. Yung mga watery na fruits and vegetables, i-focus natin yan. And kailangan piliin natin ang low-fat protein, yung mga lean, walang masyadong fat, di ba? Or yung heavy fatty meals. Pipiliin natin yung mas lower in fat, and then i-avoid natin yung mga heavy or mga fatty meals. Yan yung kailangan nating i-focus. Ba't kailangan light meal lang? Mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit. Okay, nutritional strategies during summer season. Number 1, prioritize hydration. Actually, itong during summer, it's very true sa akin, no? Kasi nga, actually, parang ang ginagawa ko, yung water na yung napapabusog sa akin. Kasi nga, yung need ng katawan natin sa hydration is mas mataas talaga during summer. Especially kapag galing ka sa tulog. Kapag yung bagong gising ka, I would suggest na uminom tayo agad ng tubig, 1 to 2 glasses of water upon waking up. Kasi during sleeping time, mataas yung
rate ng body natin na nade-dehydrate tayo. Kasi nga, yung metabolism natin is up or still moving kahit tulog tayo. At saka, wag na wag ka munang iinom ng any colored drinks upon waking up. Just water alone. Yun. Kasi binabalik mo lang yung hydration mo during sleeping eh. So, kailangan talaga, especially ngayon na summer. So, yung dati, kung hindi summer, nakaka 1 glass of tubig ka, pagkagising, gawin mo siyang doble pagkagising. Kasi iba talaga yung uhaw kapag ka summer. Okay, drink water regularly. Pag sinabing regularly, talaga kung anong time or every hour, every 2 hours, uminom ng tubig. Tapos, consume fruits and vegetables with high water content. Ayan. Such as cucumbers, tomatoes, watermelons. Use infused water. Kung gusto mong talagang may lasa-lasa yung tubig mo, ayaw mo ng plain lang, pwede mo itong gawin yung infused water. Lalagyan mo siya ng lemon, or ginger, or mint. Pwede mo rin uling gawin yung okra water. Ginawa ko na yan, Dok. Ginawa ko yan sa bahay. Pero malamig kasi mas naaano yung lasa ng okra kapag cold siya. Pero ano pa rin naman yung nutrients. Maganda din yung sayote. Paano ginagawa, Dok? Babalatan nyo, tapos ganun din, kung ano ginagawa nyo Hihiwain mo yung sayote. Oo. Slice. Oo. Tapos parang ibababad mo rin siya. Parang naka-infuse okra din. Oo. Sige nga, hindi ko parang try yan, Dok. Anong lasa? Ah, Mas masarap kumpara sa okra. pag matamis din yung Okay. So, isang pirasong sayote, Oo, medium buo yun. size, Oo, tapos yan na. balatan, and then slice, ihulog sa tubig Oo. ng yung pichel, ganyan, tapos may seal. Tapos overnight, tama ba, Dok? Oo, Kasi overnight. gagawin ko nga yan. Ano ba yung niyan, health benefits niyan, Dok? Ano din, pampababa din ng Ay, yung sugar. mga, talaga, cholesterol, ganyan. Ganyan, Sige nga. Kasama natin sa ating yan, daily Ayan, so, prioritize natin. Kung dati na hindi ka pala inom, kapag hindi, kasi sabihin mo, hindi mo ko nauuhaw kasi hindi naman mainit, di ba? So, ngayong summer time, kailangan, ito yung focus natin. Hydrate ng hydrate. Ano yung may iwasan mo dito kapag tama yung hydration mo? Hindi ka sakit ang ulo, hindi ka sasumpungin ng dizziness, hindi ka nang lalata, hindi ka nanghihina, kasi nga, well-hydrated ka. Yun yung health benefits ng well-hydrated tayo all the time. Even kahit hindi summer, kailangan pa rin na mag-hydrate. Always yan. Okay? Choose light, easy to digest meals. Okay. Opt for salads, light soup, or yung mga gazpacho soup, ganyan. Grilled lean meats, yung imbis na prito, i-grilled lang, yung chicken, fish, and tofu to avoid feeling sluggish. Kasi 'di ba, pansinin ninyo, kapag summer or syempre nakakatamad lumabas, nakakatamad mag-exercise, tama ba? Doon ka na lang sa bahay, sa kwarto, naka-aircon kasi nga mainit sa labas. So ayaw nating kumilos-kilos kapag ka mainit, 'di ba? So ang suggest dito, light meal lang para hindi ka tamarin, hindi mabigat yung feeling mo, hindi fatty yung kinain mo. Ito yung purpose bakit sinasuggest dito ay low-fat meal para hindi tayo sluggish, hindi ka mabigat yung pakiramdam. So, may chance na kumilos-kilos ka kasi nga hindi mabigat yung katawan mo sa pagkain. So, ganun siya. Pipiliin natin yung mga low-fat lang na pagkain or yung mga light lang. Siyempre, nandun pa rin lahat. Vegetables, fruits, low-fat meat, tapos good carbs. Hindi pa rin mawawala yon. Wala akong i-recommend na any special diet dito. Basta balance lang. Avoid fatty foods. Huwag masyado sa mga highly processed, high sugar, at yung tama lang talaga na quantity sa isang kainan, sa isang upuan. Di ba? Ayan. Next, focus on produce in season. 'Di ba mayroon tayong mga pagkain or mga prutas specifically na madami kapag summer, 'di ba, Dok? Lumalabas lang pag Oo. summer, no? 'Yon, eat fresh produce in season kasi 'di ba,
kung ito yung napapanahong pagkain, ito yung madaming supply, tama? At ito rin yung mga, talaga pag marami yung supply, syempre sagana, mataas ang nutrient content niyan, nutrient dense yan. Tapos, affordable, di ba? Kasi lahat naman ng in-season, mura eh. Tsaka Pagpanahon. Nalalaglag na lang Oo. sa puno. Doon sa amin, Dok, sa loob ng village. Subdivision, meron doon isang malaking punong mangga. As in yung mangga na yon para sa lahat ng para sa lahat ng komunidad kasi bukod doon sa nahuhulog na, dadamputin mo na lang, di ba? May umaakyat pa para makuha pa yung iba. Ang ginagawa, ipinamimigay doon sa kung sino man yung owners ng bahay na maladaan doon sa lobby, bibigay ng guard, ganyan. Meron na kaming mangga dito. As in, siguro, ito lang kahapon lang, Dok, binigyan kami ng parang halos 2 kilong mangga. Yun, libre kasi pinulot lang tapos di ba? So, libre talaga siya, pinamimigay lang. So, ganun siya. Imagine, no, nakatipid ka na tapos masustansya pa yung kinakain mo. Ganun siya. So, mag-focus tayo sa napapanahon. Lagay mangga, Indian mango, yung ripe mango, di ba? So, dyan tayo mag-focus. Ano pa ba yung mga panahon ngayon, Dok, na marami ngayon? Avocado ba? Avocado. Actually, banana, yan, di ba? So, marami rin naman. Siya, all year round yon. So, ngayon, marami ngayong, mura ngayon ang kamatis. Tama ba, Dok? Mura ngayon ang kamatis. Although, mayroong mga some vegetables na mahal pa rin kasi nga hindi in season, pero marami pa rin naman na in season na prutas tsaka gulay na pwede nating makuha na at a low cost lang, affordable. Doon tayo pasaganahin natin yung ating daily menu sa mga ganong klaseng in season na mga vegetables and fruits. Ganyan. Tapos, yun nga, next, snack smart. Hindi porke nasa bahay ka lang at hindi ka lumalabas dahil mainit. Kung ano-ano na kinakain mo, di ba? Maging mindful din tayo sa mga mimeriendahin natin. I-replace natin yung mga heavy snacks with yogurt, hummus with veggies. Ito yung yung hummus, ito yung parang palaman or spread na gawa sa chickpeas. Ano ba yung Tagalog yung chickpeas? Garbanzos. Yun. Tawag nito. Basta siya, good source ng fiber yan, tsaka protein pero low in fat. Instead of snacking on chichirya or kung ano-ano mga fast food na i-orderin natin, di ba? Ito na lang tayo, mga fruit salad. At syempre, actually, root crops yan, pwedeng merendahin yan. Fresh fruits pa din, di ba? So maglaga ka ng saba or ka ng kamote at madami tayong pwedeng i-snack na healthy, na hindi talaga, kasi nga, di ba, summer, nakatamad kumilos. Mga junk foods. Hindi junk food. Ayun ang doon. Yun yung bottom line. Hindi junk food. Okay? Ito na. Next. Protect natin yung skin and boost nutrients. Ano-ano ba yung yung mga foods or routine na may prevent yung skin natin na ma-damage during. Kasi merong iba talaga hindi maiwasang lumabas, di ba? May trabaho, may kailangan gawin sa labas, may importanteng aasikasuhin. So, hindi may iwasan na mag-stay lang talaga sa bahay. Consume foods rich in antioxidant. Bakit? Kasi panglaban nga yun sa damage sa skin natin. Yung mga antioxidants, example, mga berries, mga citrus fruits, to help repair skin damage from sun exposure. Imagine that. Di ba nga meron tayong may nakikita ko sa mga tindahan, sa mga store na vitamin C enriched or yung mga vitamin na yan na ipapahid mo sa skin, mga SPF, may lotion na may ganito para pang-kontra sa UV rays. Di ba marami yan eh. Sunblock. Lahat-lahat ng brand, maraming brand na yung mga niacinamide, ganyan, vitamin C, lahat yan. Why not magsimula tayo sa loob ng katawan? Okay, apart dun sa pinapahid para sa maprotektahan yung damage, dun tayo magsimula sa loob. Ikain muna natin. Kumbaga,
inside and outside, meron tayong protection sa sunlight, sa sun exposure, especially sa mga hindi maiiwasang lumabas dahil sa trabaho, sa kung ano-anong importanteng bagay, di ba? So, kumain tayo ng foods rich in antioxidant. And then, gamitan natin nga ng mga ng mga pamahid-pamahid dyan, di ba? Ito yung mga sunblock. Ako, nagsunblock ako kasi kailangan eh. So, lalo na yung mga nagre-retinol dyan. Alam mo ba, Doc, nalaman ko lately na kapag may mga skincare tayo, di ba? May mga skincare tayong ginagawa sa face, sa katawan. Pag gumagamit ka pala ng mga retinol, yung mga serum na ganyan, ang kalaban pala niyan is sunlight, sun exposure. So, kaya ang mga retinol products na nilalagay sa skin, para lang siya sa gabi. Night use lang before bedtime. Kasi nga, bawal sila sa araw. So, ang advice sa akin yung sa retinol niya. Kasi yung retinol para yan sa yung mga anti-sagging or yung mga sa wrinkles, para sa mga lines, ganyan, mga dark spot. Huwag mo i-expose yung skin mo sa sunlight kapag naka-retinol skincare ka. Ganun. Gumamit ka ba ng Doc? Ayun. So, dapat, meron ka rin ginagamit na sunblock. Bawa, yung night before, nag-retinol ka. The next morning, pagising mo or lalabas ka, make sure na maglagay ka talaga ng sunblock. Kasi, madadamage ang skin mo kapag hindi mo makukuha yung benefits ng retinol kapag na-expose ka sa araw na walang pangsangga. So, kailangan para ma-maximize mo yung good result ng retinol na ginawa mo nung gabi, kailangan protektahan mo yung skin mo sa sun. So, yun. O, meron kayo nakuha, no? Siguro iba alam na yan, ganyan. So, kailangan sunblock. Kahit naman wala kang retinol sa skincare mo, gumamit pa rin ng sunblock. Diba? Lalo kung talagang on a daily basis ikaw ay na-expose sa araw. So, on top nga dun sa mga pinapahid na yan, kumain pa rin tayo. Ito yung mas importante yung sa inside. Antioxidant rich, tsaka vitamin rich fruits or mga foods, ganyan. Lalo na ngayong di ba, summer yung swimming. Yun, laging may nagsiswimming swimming ngayon eh. Oo. Unless piliin mo, ayoko talaga nagsiswimming. Hindi ko alam baka sa edad ko na rin or what, di ba? Ayoko talaga nagsiswimming kasi nga, unang-una, ang tapang kasi ng chlorine sa swimming pool, di ba? Gusto ko mag-swimming siguro kung sa dagat man yan. Ayoko pa rin mag-swimming ng may araw. Para sa mga mag-i-invite sa akin mag-swimming dyan, okay lang sasama ko pero sa gabi ako mag-swimming. Ganon kasi, yung skin ko kasi, nung bata ako, di ba, medyo maputi siya. Ang tagal bumalik ng kulay ko kapag na-expose ako sa araw. Especially kung nag-swimming ako sa swimming pool. Kasi pati yung chlorine, di ba, nakakaitim ng skin kapag nababad ka sa chlorine. Yung swimming pool doon, Doc, sa namin, napakatapang ng chlorine. Napakatapang. Kaya sabi ko, malayo ka pa lang, naaamoy mo na yung chlorine, ayaw mag-swimming, ganyan. Kung mag-swimming man siguro saglit lang or yung wala ng araw para hindi masyadong exposed. Pero yung ayaw ko talaga mag-swimming talaga. Kung sa dagat man, gusto ko yung gabi or yung araw. Walang araw, ganun. Iwas na yung palit ng tubig. Oo, ganun. So, ganun siya. So, siguro, na rin. Siguro sa mga bata kasi, mga bata normally, yun yung nila, yung laro nila, swimming talaga, di ba? Pero yun nga, kahit bata, lagyan nyo sila ng sunblock. Kahit pa paano malabanan yung masamang epekto ng pagka-expose sa sun. So, lalo na sa mga matanda, di ba? Kasi prone na tayo sa mga wrinkles Kasi nga, sa edad na rin natin. So, kailangan protektahan sa sun exposure. Ayan. Next, electrolyte replacement. Ito naman, para talaga sa mga sobra talagang magpawis. Halimbawa, bukod dun sa exposure mo sa sun, pinawisan ka ng matindi, may activity ka pang ginawa. Nag-workout ka, tumakbo ka, nag-run ka, kung ano-anong ginawa mo. Sobrang dami nang nalulus mong water. Pagka gano'n kasi kadami or sobrang strenuous na yung activity mo,
may kasama ng mga minerals ang nawawala. Sodium, potassium, yung mga ganyan. So, meron tayong tinatawag na electrolyte replacement to prevent yung severe dehydration. Kailangan mo na on top sa water, kailangan mo na mag-supplement ng sodium and potassium. So, meron tayong mga iniinom din na ganyan. Kapag medyo mahaba na yung takbo mo or nagmamarathon ka na or sobrang 2 hours, 3 hours yung exercise, kailangan mo na nito on top sa water para ma-replace yung mga na-lose na potassium at saka sodium sa katawan para hindi tayo manghina. Kasi minsan hindi talaga enough yung tubig lang eh. Parang may kulang pa rin eh. So kailangan mo itong mga electrolyte replacement. Okay? So yun ha. Lalo na doon sa darating na graduation ng PSS. Ay, oo. Mainit, Sobra mainit sa init, Tarlac, di ba? Kailangan natin Magdala na tayo ng talagang baon. Sa tabi mo tubig, tumbler, ganyan, di ba? Tapos, ito, tip ko, umiwas po tayo sa mga sugar drinks. Kasi mas lalo po nakakauhaw yan. Lolokohin lang kayo na nakala mo na quench yung thirst mo, pero pag soft drinks yung ininom mo during nauuhaw ka, wala pong epektong yan, hindi ka marirehydrate dyan. Lalo ka pang mauuhaw. So, wag pong sugar ang inumin. Sabi mo, ice cold soda, nako. Masarap lang akala mo, pero pagka nainom mo na yan, uhaw pa rin ang niyan, pakiramdam. Okay. Ano yung mga foods to include and limit? Ito yun. Foods to include, eat more watermelon, berries, cucumbers, leafy greens, grilled vegetables, lean protein, fish, and yogurt. Ito yung mga packed with nutrients pero hindi mataas ang calories niyan. Hindi ka mag-feeling heavy kapag ito yung kinain mo. Foods to avoid or limit, sugary drinks, alcohol, kasi ito yung mga high in fat eh. Heavy or fatty foods, and overly salty snacks. Ayan na. Sobrang alat ng mga snacks which can contribute to dehydration. Di ba pag kumakain ka ng chichirya o uminom kayo ng tubig after marami, kasi nga maalat yung kinain mo, made-dehydrate ka. Nakakatawa, nalala ko bigla. Pagkakain kami, kahit hindi chichirya, kahit anumang nakapack na mga food na kinakain namin sa bahay, mga anak ko, talagang tumitingin sila sa nutrition facts. Kasi syempre, parang sanay sila all this time na sabihan ko sila, i-check nyo muna kung ano yung mataas dun sa kakainin nyo. So aware sila lagi, kahit si Aki, yung bunso ko, 7 years old. Mami, kakain siya. Halimbawa, kakain siya ng isang small pack ng chichirya. Kaya niya, Mami, ang konti lang ng sodium nito. Kaganon siya. As in, sodium yung una chinecheck. Kasi nga, pag sinabing chichirya, alam nila na salty, maalat. So, sodium yung kanilang itinan. Kasi sabi ko sa kanila, yung sodium dapat at least 2 digits lang. For example, 85 grams or 50 grams. Kasi when it comes to sodium content ng isang chichirya, kapag 2 digits lang yung sodium content nun, lesser evil siya. Ibig sabihin, lesser yung sodium content kumpara doon sa mga 3 digits na, 100 plus, di ba, na mg ng sodium. Panakita nila na 2 digits lang yung yung sodium content ng chichirya. Healthy na yun for them. Doon sila yung sodium, mami, lang, 85 mg lang, milligrams. Ibig sabihin, pwede to, konti lang ang sodium. So, kakainin nila. Sige, kasi maliit naman, so 1 serving lang yun, di ba? Pero, kapag pumili sila ng chichirya na 3 digits na yung sodium content, ang ginagawa nila ganito, nakakatawa nga eh, hindi nila inuubos yung isang Halimbawa, tatapiin nila yung packaging. Mamaya naman to or bukas naman. Ganon. Kumbaga, nakakatawa rin kasi na-apply nila on their young age na kailangan pala hindi mataas yung sodium na kinakain natin. Or kailangan mag-water pagkatapos kumain ng mga salty foods, di ba? Even hindi lang sodium, sugar. Sa sugar din, mami, ang taas ng sugar nito. O iinumin mo ba o konti lang, isang sip lang, ganun sila. So, andun yung awareness sa kahit pa paano na
they are learning to control na kumain ng mga unhealthy. Kasi syempre naman, hindi naman na talagang kumakain naman sila ng ganun kahit sabihin mong nutritionist yung nanay nila. Kumakain pa rin kami ng mga ganun. Pero yun nga, meron kaming knowledge on how to control na hindi yung araw-araw kinakain mo, hindi yung maya't maya may ganun, di ba? May control, tsaka may discipline yun sa pagkain ng mga unhealthy. Kasi talaga hindi maiwasan minsan na makakain tayo ng ganun, di ba? Tapos yung ililimit natin yan. Ang number one na kailangan i-check ngayon kapag summer, syempre yung dehydration, di ba? Iiwas tayo sa salty food tsaka high sugar kasi nakaka-dehydrate itong mga pagkain na ito. Nakakauhaw ang sugar, nakakauhaw din ang high sodium, yung mga maaalat. Ganun siya. Okay? Yan, tips for summer cooking. Yan, pipiliin natin yung grilled over fried. Siyempre, less oil, less fat. Okay? Tapos, imbis na mag-extra seasoning, mag-extra salt sa pagkain para maging malasa, gumamit tayo ng mga herbs and spices to add flavor without extra fat and sodium. Diba? Ganyan. Limit cooking time. Ayan. Choose meals that require minimal stove use to keep the kitchen cool. Di ba kapag yung nagpapalambot ka ng karne, ang tagal na lutuan yan, so mainit. Ang init sa kusina. Lalo kung walang exhaust, di ba? Lalo kung maskip yung place mo, tapos nagluluto ka ng matagal, ang init nun. So, ililimit natin yung mga lutuin or yung mga meals na, mga recipe na matagal na lutuan. Yung mga nagpapalambot ng ganito, ganyan. So, piliin natin yung mga madali lang iluto hanggat maaari. Okay? And then, seasonal fruits, yung pwede natin ito i-specify ko dito yung mga fruits in season na pwede nating i-consume this summer. Tapos, ano ba yung mga benefits? Bakit ito yung focus natin? Number 1, apples. Consuming apples can improve cholesterol levels. Imagine that, no? Sa mga matataas ng cholesterol, hindi lang pala pang-hydrate itong apple. Nakakatulong din siya pang baba ng cholesterol natin. Okay? Number 2, bananas. Rich in vitamins B. 3, 6, 12 C, and E. Grabe pala yung banana. May banana ba dyan? Wala tayong banana ngayon. Yan. Okay, so, ganun siya katindi yung benefits niya. They also have high antioxidant activity. O, sabihin natin, nagmerienda ka ng apple, nagmerienda ka ng banana. Ay, pack na pack, di ba? Imbis na, chichirya or kung ano-anong mga ito ang merendahin natin. Apple and banana. Di ba? So, I guess lahat yan available kahit saan. At even small kid or older adults, kayang kumain ng apple at banana. Hindi siya mahirap ipakain. Di ba? Ayan. Number 3, berries. Lahat ng klaseng berries, especially mga blackberries, raspberries, medyo mahal pero sa strawberry na lang tayo. High in polyphenols which can boost immunity and reduce fatigue. 'Di ba pag dehydrated tayo, nanghihina tayo, 'di ba? So ito nakaka-hydrate siya at maiwasan yung panghihina natin. Berries, lahat ng klaseng berries, name it, kainin natin 'yan. Lemons contain flavonoids and carotenoids and have antioxidant properties. Imagine mo na lang magsimula ka sa apple. Tapos lemon, lagay mo sa tubig, 'di ba? Yun na yun eh. Tapos banana. Every meal may banana, di ba? Mangoes, ayan. Yung mangga na nahulog sa puno namin dyan sa labas, di ba? Kainin natin yan. Rich in soluble fiber, vitamin, minerals, antioxidant that can help protect your liver. Imagine, hindi lang siya pang-hydrate, magiging healthy pa ang liver natin kapag kumain tayo ng mangga. Sabihin mo na lang kakainin mo lahat ng ito nakalista dito. Pack na pack talaga ang ating katawan kasi nga punong-puno ng nutrients at ma-hydrate pa tayo. Watermelon, yan. Alam ko in season to, tama ba Dok? Marami tayong watermelon ngayon, no? Oo, yan. Antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic effects.
Consuming watermelon can also help protect your liver. O, di ba? Sa mga nag-liver detox dyan, ito yung i-focus natin. Plums. High in compound called anthocyanin, which can help combat oxidative stress. Ito yung mga toxin sa ating katawan na nagkakos ng cancer. Yan. Ganyan ka healthy yung mga pagkain yan. Cucumbers, since they are mostly water, cucumbers are low in calories and nakaka-hydrate talaga siya. So, may pang-salad na tayo, Dok. Cucumber, may lemon, may apple, may banana. Pag samasamahin mo lang yan, vegetable salad na siya, di ba? Samahan mo pa ng Dok, tomato, antioxidant, di ba? Anti-cancer properties. Grabe. Summer squash o yung kalabasa can protect against diabetes, cardiovascular disease, and some cancers. Imagine mo, lahat ng lutuin mo everyday, may ganitong gulay, may ganitong prutas, ay talagang wala nang sinabi ang summer niyan. Talagang nandiyan na lahat. Kahit na hindi nalutuin, di ba? Oo, di ba? Isasalad Hiwain mo na mo lang. oo. Hiwain mo na lang yung kamatis, hiwain mo na lang yung cucumber, apple, i-mix-mix, mekos-mekos, tapos kainin mo na. Di ba? Sobrang dali. Isipin mo lang ano yung pwede mong gawin sa tomato, ano pwede mong gawin sa cucumber na pang-hydrate. At the same time, nagbe-benefit yung mga organs natin. So, ganun katindi na i-focus natin to this summer season. So, I hope ay merong natutunan ang ating mga viewers for this morning. Marami Marami natutunan. talaga. Kahit Oo. marami Oo. akong natutunan. Ako rin palaging i-remind ka na ito yung mga gulay, prutas na dapat natin kainin. Kahit na sabihin natin na minsan mahirap sabihin natin ang bibili ka pa, yan nga, mapupulot mo na lang. Yes. Nahuhulog na lang sa puno. At may namimigay pa. Oo. Lalo yung mga in-season, talagang nahuhulog na lang sa puno yung mga mangga. Diba? So, ayan. So, kung mayroong i-comment po yung mga, kung isi-share ninyong mga experience ninyo or ano yung nagagawa sa inyo ng ganitong pagkain, di ba? Pwede ba natin maipakita, sir, yung mga comment po ng ating mga viewers? Kung meron comment or questions na sinasabi Sabi dyan. ni Cesar Dejos, ask ko lang, ma'am, kung maitim na po ang kulay, kailangan pa po ba mag-apply ng sunblock? Oy, eto, may bagong study ngayon, Hana. Yung mga maiitim daw ang skin color, sila daw yung mababa ang risk sa mga sakit. Kasi daw, meron daw, di ko alam kung ano yung science-based, i-research ko yan. Merong something dun sa dark-colored skin na nagpo-protect na magkaroon ng ganitong sakit, ganyan-ganyan. So, which is, kapag maitim yung skin color mo, maging thankful ka daw. Kumpara dun sa mga mapuputi. Ayun. Baka yung yung Pero- skin cancer, di Ayun. ba? Oo. Sir, Cesar, to answer your question, yes, kailangan pa rin po ng sunblock. Kasi nga, di ba, para hindi mas umitim at saka maprotektahan sa sa skin disease. Kailangan pa rin mag-sunblock kahit maitim na. Ayan. Meron pa ba mga question na pwede nating basahin? Okay. Or yung may mga comment dyan na gusto mag-share ng kanilang experiences when it comes to summer season. Yun, yung mga sinasabi nila na more water, Yes. saging na saba, Mm-mm. Salad. singkamas. Oo Yun, nga, masarap marami. yun. Pwedeng isalad yan. Ano pa? Watermelon. Mm-mm. Lahat yan available sa palengke, sa kung saan-saan man, maliit man o malaking palengke, available yung mga yan. At saka yun nga, yung sinabi ka na ni Doc na yung water, sayote water, tsaka okra, itry natin yun. Diba? Actually, try ko na yan kahit mamaya or bukas, try ko na yung sayote naman. Kasi para maiba naman, di puro okra, di ba? Ayun, so, na-hydrate ka na, gumanda pa yung yung cholesterol or yung sugar, di ba? Lalo na sa mga may issue sa sa mga ganyang cholesterol. Okay? Sige. Maraming salamat, Ma'am Ces. At lagi namin sinasabi na
nawa ay nadagdagan pa ang inyong mga kaalaman tungkol sa ating pangkalusugan. Ano? Kaya maraming salamat at nawa ay salamat din po sa ating mga viewers na nagte-take ng time para makapagbigay din ng kanilang mga views or ano tawag dito, mga comment na nakakatulong din para sa iba na malaman kung ano ang mga dapat pa natin gawin. Oo. At paalala rin, lalo na yung mga estudyante, mga sasama sa graduation, sa alumni homecoming, wag kayong hindi magdadala ng tubig. Yes, oo. Mainit. Dapat palagi tayong may tumbler o gallon of soap Yes. water. Oo. Mm. Dahil Lalo medyo na- mainit po Yes, doon. lalo na kung alam mo na ito yung magiging activity yung for the day, mag-prepare ka na ng tubig. Ayan. So I hope tayo ay may nakuha at wag tayong aalis dahil susunod na ang baptist lunch sa mga fathers, sa mga family. Ipasa na po natin ang link at wag tayong magsawang makinig kasi talagang para sa atin itong mga to, no? Hindi lang sa mga fathers, no? So, wag po kayong aalis dahil susunod na po ang The Baptist Lunch. Bye-bye.